Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman sa David Coste. Dito sa akin channel Marky Stories, ako mga si Marky, no? At sa itong for today's video, may panibago na naman blind item na naman na pinag-uusapan ngayon sa social media. At dito, simpleng hiwalayan lang, no? Kasi ang mas mabigat na aligasyon, no, ay ito. Isang sikat na maid vlogger daw ang nakabuntis umano ng ibang babae. At ito daw isa sa mga dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang matagal ng relasyon nila ang kanyang long-time girlfriend. Okay? Well, diretsahan tayo, no? Kung kapag ang usapang nabuntis, no? Hindi na ito simpleng chismis level lang. Buhay ng tao na nadadamay dito. Reputasyon, pamilya, emosyon, at kung totoo man, no? May batang posibleng masasangkot itong ng gulo. Kaya bago tayo magwala ng comment section, kailangan nating maging maingat. Okay? At malinaw disclaimer natin, no, isang paalala lang, no, ang content na ito ay base sa post/article na kumakalat online. Binabalaan ko na kayo, no, na may isalitang umano daw ang aligasyon ng usapan. At wala tayo official confirmation mula sa mga direktang sangkot dito. So mga stories, no, kayo pa rin ang magde-decide, no? Kaya magde-decide kung ano ang paniniwalaan nyo. So ang trabaho namin dito, okay, ay magsuri, hindi manghusga agad na parang may final verdict na, okay? Ngayon basahin muna natin yung mga post na walang interruption, okay? So ayon sa post na itong kay Senyorito yung kanyang page, no, sabi niya, sikat ang veil vlogger nakabuntis. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media sa balitang pag-iwalay ng isang sikat na male vlogger at ng kanyang long-time girlfriend matapos lumutang ang aligasyong nakabuntis umano siya ng ibang babae. Marami ang nagulat at nalungkot sa balita nito dahil matagal nang sinusubaybayan ang kanilang mga tagahanga at ang kanilang relasyon. Sa loob ng maraming taon, naging inspirasyon sila sa ilan at madalas na itinuturing bilang isa sa mga pinakamatatag at minamahal ng nagkasintahan sa social media. Dahil dito, hindi maiwasang maging emosyonal ang reaksyon ng maraming netizens nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang hiwalayan. So, bumuhusan ng iba't ibang opinion online na may mga nagpahayag ng pagkadismaya. May mga nagpahayag ng suporta sa girlfriend habang yung iba naman ay piling manatiling neutral at hintayin ang buong katotohanan bago magbigay ng komento. Marami rin nagpapaalala na hindi lahat ng nakikita sa social media ay sumasalamin ang tunay na nangyari sa likod ng camera at sa personal ng buhay ng mga content creator. So sa gitna ng usap-usapan ng spekulasyon at sari-sari reaksyon, may mga netizens din nananawagan na igalang ang pribadong buhay ng mga taong sangkot. Ayon sa kanila, bagamat bahagi ng kanilang trabaho ang pagbabahagi ng ilang aspeto sa kanilang tunay na publiko, may mga bagay pa rin na mas nararapat harapin ng pribado. Lalo na kung may mga emosyon at personal na issue kailangan pagdaanan. Mula sa pagiging isa sa mga paboritong magkasintahan ng netizens hanggang sa isang hiwalayang ikinagugulat ng marami, tunay na ipinapakita na pangyayaring ito na walang relasyon at ang perpekto. Gaano man ito kaganda ng paningin sa publiko. Ano ang masasabi sa issue nito? No? Okay, so bigat talaga. Mga stories, no, pagkabasa ko pa lang parang tumigil lang ang mundo sa social media. Sandali. Kasi alam nyo, sa dami ng hiwalayan ngayon, ito yung linya ayaw natin marinig, yung nakabuntis na. Okay? Kasi kapag hiwalay lang, pwede natin sabihin fading feelings, no? O reconcilable differences, no? Pero kapag may salitang nabuntis, ibang usapan na ito. Alleged man yan o totoo. So, ang bigat nito sa image ng isang tao na matagal nang iniidolo bilang best boyfriend o relationship goal, no?
Nakakalungkot na isang post, no? Pwedeng gumuho lahat ang pinaghirapan ninyong branding sa loob ng maraming taon. Pero bago tayo mag-conclude, no? Tingnan natin anong mga sinasabi sa netizens sa mga comment section. Sabi dito, no, nakakadismay ko totoo man to. Lalo na kung matagal ang relasyon ang nasira dahil sa ganito issue. Well, totoo naman yan mga stories, no? At ang hirap lunukin ng mga taong pinanood mong bumuo ng pangarap kasama ng partner niya. Eh, dito lang pala babagsak 7 years, 10 years? Sayang, di ba? Ito naman sabi niya, kawawa naman ng long-time girlfriend na sakaling totoo ito. Ang sakit ng akala mo matibay kayo tapos ganitong obligasyon. Well, ito yung masakit sa partner dito, no? Kasi yung babae siya yung nandun yung wala pa. Tapos ngayon nandun na. May ganitong surprise kung totoo man. No? Napakasit ito sa partner ng girlfriend. At ito, next naman yung sabi niya dito, hintayin muna ng buong katotohanan, hindi lahat ang blind item na lumalabas online ay dapat paniwalaan agad. Well, exactly yung mayroon tayong disclaimer sa unaan at opening ng aking video. Sa panahon ngayon, no, ambis gumawa ng mga kwento. Pwedeng paninira, pwedeng kalahating totoo, at maging mapanuri tayo, huwag tayo bagalas-balas. Kaya nga, di ba? And lastly, sabi na dito, kaya public video ka at lagi mong binibenta ang relasyon mo bilang content. Huwag kang magulat kapati pagbaksan nyo, pag-uusapan din ng publiko. Oh yes, just tama naman. Kaya rin yung tinatawag na double-edged sword, no? Yung vlogging. Kapag ginamit mo sa pag-ibig para sa views, no? Aasahan mo na hiwalaan nyo ang magiging public property din. Okay mga stories, no? Ito ang aking malalimang analysis natin. No? Unang-una, no, yung yung about sa nakakabuntis, no. Bakit ito kumakalat? Kasi ang psychology ng netizens, no, kailangan nila ng reason kung bakit ang isang perfect couple nang biglang maghiwalay. At ang pinaka-shocking na reason, no, pwede iba to, ay ang third-party pregnancy. Kung totoo ito, okay? Accountability ang kailangan. Kung hindi, character assassination. Ito ang pinakamataas na antas. Okay? Number 2, ito yung, napansin nyo ba? Yung hati ang mga tao about sa mga compensation. Sa mga comment section. Hati yung mga tao. Pero mas marami ang na-disappoint dito. Ibig sabihin, ang tiwala ng publiko sa mga itong couple vloggers na to ay sobrang nipis na ngayon. Okay? Dahil sa mga naka-issue sa ibang creators, automatic na ang utak ng tao eh. Vlogger yan. Malamang may ginawang kalokohan yan. Mahirap natin ibalik yung tiwala yan, di ba? Tsaka yung pangatlo, ito yung medyo sumpa itong couple goals na to eh. Kasi ang issue ito, hindi lang tungkol sa dalawang tao. Well, paalala ito is sa ating lahat na ang mga relationship goals sa social media ay madalas scripted, edited, at filtered, no? Huwag nating gawing standard ng buhay natin ang nakikita natin na 15-minute vlogs nila, okay? So, mga stories, no, ang masasabi ko lang dito, okay? Masasabi ko lang dito yung una, no, kapag may ganitong klase ng blind item na allegation, madaling madala sa emosyon, no? Lalo na kung matagal mong sinuportahan itong version ng dalawang ito. So, pangalawa, pero hindi porket mabigat ang paratang, ibig sabihin automatic na totoo. Okay? At hindi rin porket tahimik ang mga sangkot, ibig sabihin guilty na agad. Okay? Pangatlo, ang comment section ngayon ay malinaw na hati. May galit, may away, may duda, may respeto, at may mga taong gusto lang talaga ng katotohanan. At para sa akin, masters, ang pinakatamang posisyon ngayon ay maging mapanuri, pero wag maging mapang-api. Yun. Okay? Kung totoo man yung mga ganitong aligasyon na to, dapat harapin ang consequences at managot na maayos. Kung hindi naman totoo, sana magsilbi itong paalala. Sana magsilbi yung paalala natin, kung gaano kadelikado ang salitang pinapakawalan sa internet. Okay? Panglima, ang mahalagang aral dito, huwag ninyong gawing sukatan ang totoong relasyon sa edited love story sa social media. Dahil minsan, ang mukhang pinakamaganda online
siya pala ang pinakabiyak na sa totoong buhay. Kaya mga stories, no, ano sa take nyo ditong issue na to? No? So tingin ba nyo, dapat bang mananatiling natural hanggat wala official confirmation? O sapat na para sa inyo na ganitong klaseng blind item at public reaction para maniwala? No? Comment down below no, sa ibaba at opinion nyo. No? Pero gawin ko lahat paalala, keep it civil and keep it real. Kung bago ka lang kayo sa mga dito sa aking channel Marco Stories, no? Huwag kalimutan na like, share, subscribe sa aking channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you, and have a great number of stories. Bye! Okay, kaya lang wait lang. Wala akong binanggit na pangalan dito. Well, tingnan ko sa comment sections, okay? Kung sino nagsabi niyan, siya lang yun, okay? So, wala na ako dun. Okay, kaya meron tayong paalala dito. No? So, this is an allegation. Huwag niyo ako akusan na ako yung nagsabi niyan. Ako yung nagbasa lang. Okay? So, paalala lang paalala lang.